Walang mic. Ito. So, yung 315 po, ano? Tutukan niyo na kasi. Genesis 3:15 na buksan din ako. So, matagal na panahon, mangmang ako dun sa aking parang pinaglalaban. Siguro kamangmangan ko yung part ng paglago. Yung sinasabi ko na even ordinary woman, walang yung blood nyo, yung tubo, hindi pumapasok doon sa, o walang part doon sa yung babae. So, ang unawa ko, yung lalaki lang yung may seed. Yung seed sa man lang. Akala ko yan. Ngayon, siyempre, yun yung alam ko kasi bakit. Ang pinagbatayan ko si Kristo. Si Kristo, wala talaga siyang wala siya talagang dugo ni Maria. Bakit? Kasi fetus na siya ilinagay, no? Yung fetus, ilagay doon sa tiyan ng babae, kakapit yun doon sa magkakaroon ng placenta, then yung dugo ng babae, hindi yan nadaloy dito. Sapat na yun. Ibig sabihin, buong-buo na yan. Kasama yung traits, no? Yung X and Y. X and Y chromosome, yung 46, no? Kasi ganito, sa ordinary woman at man, ito science na binasa ko talaga. Yung 23, yung X sa Y, ng lalaki at babae. So, yung egg, no? Saka yung sperm. Ang pinipilitan ko pa, yung babae ay isang incubator lang. Ordinary woman lang, pero nagkamali ako. Tatanong ako sa mama. Nung nag-sharing kami ni Bar Francis, na nasira lahat yun, ibig sabihin, part ng paglago ko, dun sa aking kaunawaan na pangbang sa sensya. So, ibig sabihin, hindi rin ako nagbabasa masyado. Ang akala ko, kasi, pag genes, seed, blood, o i-distinguish natin, no? Ngayon, sa ordinary woman, man and woman, itong dalawang to, kailangan mag-meet. Pag nag-meet yan, ito yung egg cell, ito yung sperm. Pag nag-meet sila, yung traits, no, yung genes niyan, yung traits, yung ugali, yung klase ng buhok, klase ng ilong, mata, bibig, yung way, yung ugali ng bata, mayroong parehas yun. Ngayon, tanong, blood ba? Yes, kasama. So, may seed talaga yung babae. In literal form. Sa literal na, hindi ito spiritual. I'm not talking spiritual na yung seed of the woman na si Abel or si Kristo. Ngayon, yun po yung ano ko na bakit. Alam niyo kung bakit? Sinungaling ba yung Bible nung sinabi niya may piniling babae? May seed. Mayroon talaga. Ngayon, ito yung, so, buong sharing ko, yun yung nawa ko. Na, nung nag-share si Bar Francis, sabi ko no? So parang lagi kong dinideny, yung seed of the woman, si Adam din yun. Ito yung spiritual. Bakit yan letra por letra nakalagay? Hindi talaga. So, yung ordinary woman, hindi yan katulad ni Mary. Si Mary iba. Kaya yung talata, yung pagka binanggit doon sa Luke 1:35, holy thing. Hindi yan yung katulad din ng conception or nung
nung conception ng ordinary woman at nung woman, pag nag-meet yung sperm niya. So, pag nagsiping ang babae at lalaki. So, iba si Mary. Ito nga yung sinabi ko eh. Linagay ng Diyos, God put yung fetus na, no? Holy thing yan eh. Tapos, bumalot yung placenta dyan. O, pumunta siya dun saan, sabi doon, embryo ba yun? O, magdudrawin mo ng reproductive organ, pero may hirap eh, no? Huwag na lang. Pero gusto kong sabihin, dito nagkamali ako din. Parang isang iglap lang, isang talata lang na binigyan ni Brother Francis. Oo nga, so I submit doon sa ano na yun. Pinagpipiliin ako pa. Pero ito naman, ito yung isa pang sharing namin. Alam niyo ba sa loob ni Cain, may seed of the woman at may seed of the serpent. Ang pagkakaunawa ko before, Cain was the pure serpentine nature being. Ngayon, nakita ko, ito yung pagkaunawa ko talaga, no? Inaamin ko talaga yan. Si Cain, wala siyang dugo ni Eve. Isip ko, kung may dugo siya ni Eva, kasi yun yung patayan ko, kasi ordinary woman, parang ginaya ko din kay Kristo, yung conception ni Cain. So I presume na gano'n din. So hindi ko pa nadadaanan yan, may battle kaming sharing before, pero tinitinay ko talaga yun. So ngayon nabago lahat. So, si Cain, alam niyo kung bakit? Nung sinabi ng Diyos, kung gagawa ka ba ng mabuti, hindi ba ikaw mararapatin? Kung may hinahanap ng Diyos na kabutihan na dapat niyang gawin, meaning to say, hybrid lang siya. Tama? Sabi doon, yung kaninang preaching ni Brother Francis, yung 4:7, pakibuklat nga bro, Genesis chapter 4 verse 7. Sa loob ni Cain, habang hindi pa niya binabasa, sa loob ni Cain, mayroong naglalaban din. May nature din na dalawa. Eva, may gustong gumawa din ng mabuti. Pero, basahin pa, Father, Jefferson, pakibasa. Genesis. Sa una. Pag Genesis. Pinakauna. 4:7. Yan. Sige, yan na. 4:7. Papabasa ka. Tayo ka. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapait ka. Nais nitong pag-arian ka, kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Nakita nyo, kailangan niyang paglabanan. Kung may labanan sa loob ng ugali o sa loob sa kaluluwa ni Cain, edi hybrid lang si Cain. Pag sinabing hybrid, mayroon siyang dugo ni Maria. Yun yung part na gustong hingi ng Diyos na kung gagawa ka ba ng mabuti, hindi ka ba mamarapati? Mayroong seed of the woman, may seed of the serpent sa loob niya. Ibig sabihin, I'm talking doon sa ugali, yung traits na nakuha niya. Kaya yung 23:23, eksaktong-eksakto doon sa kay Cain. Hindi si Cain pure. Kasi bakit kung pure siya, ang Diyos ba makikipag-deal sa hayop? Kasi kung pure si Cain, hayop yung magulang niya eh. Hayop yung serpent. Kung pure yun, hindi ang Diyos makikipag-deal sa hayop. Diba? Kahit pure, sa kaaway, hindi siya makikipag-deal yan, hindi niya hanapin kabutihan sa kanya. So, si Cain, gano'n, alam niyo yung isip ko lang pure yan.
Same din sa atin. Bakit tayo mayroong labanan? Ibig sabihin sa atin, mga bro, no? May labanan kung itutuloy natin yung training o hindi. Kung magpapatuloy ka kahit sa LCM, ito sa akin na to. Ay, hindi, subjective. Subjective lang po. Kaya naman subjective kasi. Subjective na lang po. Kahit sa LCM training, may labanan. Kung itutuloy mo ba o hindi, parang niado ako, ha? Tutuloy mo pa ba? Diba, hindi nagpa-training yung isang yung kabila, yung babae. Mayaw na rin. Tinitingnan lang ng Diyos kung ipagpapatuloy mo hindi. Halimbawa, ayaw magpa-training ng LCM mo. Patigas ang ulo, talagang ayaw eh. Pero ikaw sa puso mo, gusto mo. Itutuloy mo ba o hindi? Ganon yung tinatanong ng Diyos kay kahit mayroon siyang pagkahayop, may buklet tayo ng pagkahayop. Basahin niyo doon yung animal instinct. Speciality. Kahit pa anak ng Diyos, kahit pa na-born again ka, kahit pa na-baptize ka, kahit umaten ka dito, pag wala kang training, pwede nga, ano ka, mayroon kang, parang kang hayop. Parang kang kain lang. So, tinitingnan ng Diyos kung gusto mong sumunod o hindi. Hindi dahil doon sa trainer mo, counselor ka sumusunod. Yung pagsunod mo doon sa counselor mo, pagsunod mo sa Diyos yun. So, inaantay lang kayo ng Diyos kung susunod kayo o hindi. Si Cain, inantay niya eh. Si Judas, ganun din. Si Judas, ha? Si Judas, siya talaga naghudas. Same din kay Cain. Ang tingnan nyo doon, sabi niya, papanginoon ka niyan. Ano yung magpapanginoon sa kanya? Yung masama, yung serpent seed, yung nature of the serpent, yun yung talagang namayagpag sa kanya. Bakit? Alam mo kung bakit? Nagkaroon siya ng sariling diskarte. Kaya sa LCM training, ha? I'm talking sa LCM, lalo naman, nandito kayo. Kung kayo ay nagsasariling diskarte sa sarili nyo, kaya ko naman to. Paniwala kayo sa amin, hindi. Gagawin nyo rin yung ginawa ni Cain. Alam niyo yung ginawa niya? Naging palaboy siya. Ginawa niya yung gusto niya, pinatay niya yung kanyang kapatid. Yun yung naging buhay niya. So, ibig sabihin, namanginoon na sa kanya yung masama. Same kay Judas. Nag-iisip si Judas, hindi si Judas predestinated na parang robot, yun lang talaga yung gagawin niya. Meron siyang kaisipan na susunod ba siya o hindi. Ganun din sa atin. Kahit sabihin mo nakaupo ka dyan ngayong gabi, pero sa isip mo, nagdadalawang isip ka, susunod hindi. Hukom yun eh. Kaya nga, yung mensahe ng hukom, ito yung meaning ng hukom. Sino nakakalam ng meaning? Alam mo na, Carmela. Chick, anong meaning ng hukom? Right or wrong? Ha? Di mo alam? Ikaw, Jelay. Patay. Oo, ito. Magdi-decide ka ba ng tama o mali? Yan ang hukom. Halimbawa, pumunta ka dito, usapan natin 1. Hindi ka pumunta. E paano kung 6? Hindi, may chance ka pa rin. Pero kulang. Yung hukom, mayroon kang sariling ganyan, mayroon kang sariling decision. Ang hukom may sariling decision. O decision, ang meaning ng hukom, decision making. Magdi-decide ka whether it is good or bad. Ngayon sa atin, mayroon yan. Hukom ka sa buhay mo eh. Pero ipapasakot mo ba yung decision ko? Hukom ka rin eh. Doon sa mas matured na nakakaalam para sa'yo. Kaya ayaw natin ng sariling diskarte dito na ginawa ni Cain sa Judas eh. Kahit sabihin mo, hindi magdedirekta ang Diyos mangusap sa'yo agad. Kasi bakit? Hindi mo pa alam yung gagawin eh. Pumunta ka dun muna sa mga ginagamit ng Diyos. Makinig ka sa kanila. Hindi siya nakinig. Basahin niyo dyan, si Cain. Dumating yung time, in the process of time, naghandog sila.
Nagandog sila in the process of time. Mayroon silang training bago sila mag-sarili muna. Tingnan niyo to. May training silang ginawa si Cain saka si Abel sa kwento sa Genesis chapter 4. Then, in the process of time na pinakawalan na sila ng kanilang mga magulang, na ibig sabihin, magsarili na nila mag-decide. Alam mo, ang ginawa ni Cain, ako na masusunod sa sarili ko. Hindi ko susundin yung training yung ginawa ng magulang mo sa akin. Kung yan ang gagawin mo, nagpapakahudas ka lang, ibig sabihin, diretso ka sa impyerno. Kaya ay challenge doon sa mga may training. Kung talagang kung talagang gusto nyo sumunod kayo, ilagay nyo na lahat. I-ano nyo na doon eh. Sigurado yan, hindi mag-prepare. Alam nyo kung bakit mag-prepare? Kasi may sarili kang gusto lang. Sariling diskarte. Kaya yung sharing ko dito, yung sin of the woman, yun yung pamalagi sa puso. Ibig sabihin, the sin of the woman is the attitude ng mga Adamic nature ng anak nila. Pero pag pinamalagi mo yung sin of the serpent yan, nahihirap. Hindi ka makakasunod sa gusto sa kalooban ng Panginoon. So yun yung sharing ko na talagang na-echoing yung ano ko. So marami pa, may process pa, hindi pa talaga tayo puno. Ibig sabihin nabubuksan tayo every time na nakikipag-sharing tayo. So siguro yun lang. Sige po. Okay, wala si Valerie. Pastor Lani, baka may mga question? Pastor Lani.